Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Lalo na sa ating mga magigiliw na tagapakinig. Ako si Ann, taga Negros Occidental. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar kung saan ako nakatira. Pero sa mga nakarinig na ng kwentong may pamagat na aso sa palayan, ako po yung sender nun. July 15, pumunta ako ng palengke. Ang palengke pala namin ay ilalakad ka lang ng mga nasa 10 minuto. Mararating mo na yon. Nung naglalakad na ako papuntang palengke dahil inutusan ako ni Mama na mamili ng mga sibuyas, bawang, luya, asin at betchenon. Pagkarating ko sa isang puno ng mangga, nakita ko si Kenji. Nakaupo ito sa ilalim ng puno at nagbabasa ng libro. Yung libro na yon English kaya tinawag ko siya na, "Kenji, pwede mo ko updan sa tindahan?" Tumango naman ito. Bali, tinanong ko siya kung pwede ba siyang sumama sa akin sa palengke nun. Naglakad kami patungong palengke. Itong si Kenji, bantog ang nanay at kapatid nito na babae sa barangay namin na mga aswang. Pero hindi naman ako naniniwala doon gawa ng hindi ko naman nakikita mismo. Nagtataka ako ng gawa ng nahagip ni Kenji yung bawang na hawak ko na agad itong nagtanong. Paggalit niyang tinanong at sinabi sa akin na, "Ano naman? Halong manbala. Ano ba yan? Mag-ingat ka naman." Humingi ako ng tawad kahit na litong-lito ako gawa ng bawang lang naman yun eh. Bakit galit na galit siya sa akin pero hinayaan ko na lamang din yon. Inisip ko na lamang na baka may problema lamang kaya siya ganon. Umuwi na kami. Hinatid niya pa ako sa bahay gawa ng 5:00 na rin nun. Sabi niya kasi ay ihatid niya ako baka ano pang mangyaring masama sa akin sa daan. Mahirap na. Siyempre pumayag naman ako nun gawa ng takot din akong umuwi mag-isa. Pagkarating namin sa bahay ay pinapasok agad ako ni Mama. Sabi niya, "Nagpahatid ka pa talaga sa kanya." Nagsabi naman itong si Kenji na, "Magandang hapon, tita. Hinatid ko lang po siya kasi paggabi na kasi, delikado na." Sinagot naman siya ni Mama na, "Sige, umuwi ka na sa inyo. Salamat." Hindi naman nag-alala si Mama noon kasi may dala naman daw akong pangontra. Ang pinagtataka ko lang, Sir Seth, di ba sa ibang kwento nyo dito, takot sa bawang at asin yung mga aswang pero si Kenji po kasi hindi po siya natakot. Sumunod na araw, eto na. Sumasakit na ang tiyan ko noon kaya dinala na nila ako sa manggagamot. Ang sabi ng manggagamot sa akin ay may nagkakagusto man sa akin na aswang nun. Hindi makasigurado ang manggagamot na ito kung si Kenji ba o ibang lahi ng aswang gawa ng hindi niya makita ang mukha nito. Naging maayos naman ako pagkatapos nun. Makalipas ang 1 linggo, umakyat kami ng bukid para bisitahin ang mga trabahante doon at makapag-harvest na rin ng mga gulay. Nakita ko si Kenji. Nakaupo ito sa ilalim ng niyog. Nagbabasa-basa na naman. Hindi po kasi nakapag-aral si Kenji gawa ng hindi kaya ng kanyang mga magulang. Pinuntahan ko ito at kinausap at sabi ko, "Bakit ang lungkot mo ngayon?" Ayon naman sa kanya ay hindi niya umano mabigkas lahat ng salita kahit na Filipino book ito. Tinuruan ko siya. Hindi naman nagalit si Pama doon kasi mabait naman po itong si Kenji sa amin.
Si Mama lamang ang walang tiwala sa kanila. Pagkatapos nun ay medyo may natutunan na siya. Nagpasalamat ito. Niyakap niya ako sabay sabing, "Salamat ha. Kasi kung wala ka, hindi ko matutunang basahin lahat to." Mangyak-ngyak siya nun habang nakangiti, Sir Seth. Ngumiti naman ako at inaya ko na siyang kumain ng dala naming pandesal at pizza noon, tsaka kape. Agad naman itong sumama. Pagkapasok ko sa loob, may nilagay pala si Papa na walis tingting na nakabaliktad dun sa likod ng pinto. Kaya hindi makapasok si Kenji. Hindi ko alam kung pinagbibiro lang ba si Papa noon nantitrip lang, pero ayun nga, sinadya niya yun para hindi makapasok ito. "Tito, pakitanggal na po kung ano po yung nilagay niyo sa pintuan." Siyempre nagulat si Papa, di ba? Agad namang tumayo si Papa. Kinuha yon. Nakapasok si Kenji matapos makuha ang walis tingting na yon. Tinanong ko si Kenji kung bakit hindi siya makapasok, walis lang naman yon. Ang sagot naman ni Kenji, "Alam niyo naman siguro na pinagchichismisan kami ng mga tao dun sa bayan natin kaya hindi ako palaging naroroon, di ba? Nahihiya ako eh." "So, totoo nga yung chismis sa atin?" sabi ko. Umuo ito. Pagkatapos kong nalaman yun na totoo pala, lumabas si Papa. Doon sa labas kumain, kumbaga hinayaan niya kaming mag-usap sa loob nun. Kaya noong lumabas na ang Papa, tinanong ko naman ito kung siya ba yung aswang na bumati sa akin noong nakaraang linggo. Nabigla na lamang sumakit ang tiyan ko. Umuo naman ito. Sabi ko, "Bakit ako ang pangit ko nga?" Sabi naman niya, "Hindi ka pangit. Maganda ka, maputi. Matapos ang ilong. Lahat na sa'yo na." O diba, Sir Seth? Ang haba ng buhok ko nun. Bukod pa sa mga sinabi ni Kenji, marami din kasing nagsasabi sa akin na parang hindi raw ako anak ng mga magulang ko dahil para po akong Amerikana. Maganda yung mama ko pero iba daw po kasi yung sa akin. Sumaba na naman yung hair ko doon. Pagkatapos naming mag-usap ni Kenji ay tinawag na ako ni Papa. Magligpit na daw ako kasi maya-maya ay uuwi na kami. Sabi ko naman, bukas na kaya kami umuwi kasi pahapon na rin nun. Sagot ni Papa, hindi umano pwede. Kailangan umano naming umuwi ngayon dahil walang kasama ang mama ko sa bahay. Nag-iisa kasi nila akong kanak kaya medyo spoiled ako nun. Sinabi ko kay Papa na siya na lamang ang umuwi nun. Bukas na ako uuwi. Hinayaan naman ako ni Papa at sabi niya ako na umano ang bahala. Nagsabi lang si Papa kay Kenji na bantayan ako at huwag niya daw akong aaswangin. Sabi naman ni Kenji, oo daw, babantayan niya umano ako nun. Nagpaalam si Papa. Nagmano kami ni Kenji sa kanya bago siya umalis. Hindi naman nagdalawang isip si Papa na iwan ako doon dahil mabait naman si Kenji. Pero sa oras na yon, kami lang palang dalawa ang maiiwan doon kasi ang ibang nagtatrabaho sa bukid namin. Uuwi din pala, Sir Seth. Kinabahan ako pero hinayaan ko na lamang ito. Wala naman na ako magagawa. Pumasok na ako sa bahay para magsaing at magluto na rin ng ulam. Sabi ni Kenji, ang kanyang uulamin daw, siya na ang magluluto dahil ayaw niya na may sahog ito. Lalo na sa asin at bawang. Kaya sabi ko ako na yung magluluto. Ihuhuli ko na lamang yung para sa kanya para hindi ko makalimutan. Sabi niya, sige, ikaw bahala. Salamat dahil sumasakit na rin yung kamay ko eh. Salamat, Ana.
Ako nga dapat magpasalamat si Kenji kasi nagtatrabaho ka pa din kahit may masakit sa katawan mo. Mawawala din naman to mamayang gabi. Bakit, Kenji? Lilipad ka ba? Manonood ako. Pabiro ko nun. Sumagot naman ito na, pwede naman pero dito lang ako sa labas ng bahay. Ayokong lumayo. Pagkatapos naming mag-usap ay kumain na kami at pagkatapos kumain, naghugas na rin ako ng plato na pinagkainan namin. Agad naman niya akong inutusan kung pwede ko daw po bang lagyan ng langis ang likod niya. Nilagyan ko ito. Pagkatapos kong lagyan yun ay may nakita akong parang ugat na gumapang sa mukha niya. Parang uod na gumagapang sa likod niya. May lumabas na kulay itim na maliit. Tapos biglang lumapad ito na para bang may sariling buhay na pumapagaspas. Hindi naman ako natakot noon, Sir Satel. Alam kong mabait itong si Kenji. Agad naman itong lumabas. Doon siya lumusot sa bintana at pumatong sa sanga ng batuan na para bang hindi nahihirapan. Ako naman ay nanonood lang sa kanya noon habang nasa itaas siya. Bumaba naman ito at kinausap ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Sinagot ko siya na, bakit naman ako matatakot sa iyo, mabait ka naman. Sabay humagikik ito ng napakalakas nun. Doon na ako kinabahan. Kasi yung parang hagikik na yon. Yung hagikik na parang lalapain ka. Agad naman itong pumatong sa puno ng niyog. Kumuha siya doon ng bukol at binigay sa akin. Pagkatapos nun ay bumalik ito sa pagiging normal. Sabi niya sa akin, naririnig niya umano ang tibok ng puso ko na parang kinakabahan kaya naisip niya na bumalik na lamang sa pagiging tao. Dahil ayaw niya umano na makikita niya akong natatakot sa kanya. Kinabukasan ay pinabuksan ko sa kanya yung buko na kinuha niya. Kinain ko na habang nagtatanim siya ng kamote at ng lemongrass nun. Maya-maya pa, nakita ko si Mama na umiiyak. Akala ko ay may nangyari kay Papa. Yun pala, nag-aalala na ito para sa akin kasi nga daw, 9:00 na ng umaga. Hindi pa ako nakakauwi. Baka daw kinain na ako ni Kenji. Sabi ko naman sa kanya, kinuhanan pa nga niya ako ng buko. Nung araw na yon, nagbago ang tingin ni Mama kay Kenji. Bumait na ito at hindi na niya nagawang magsungit pa kay Kenji dahil napatunayan niya na hindi naman ako aanuhin ito. Makalipas ang ilang buwan ay nangligaw si Kenji sa akin. Pumunta siya sa bahay kahit na may halong takot sa ibang tao na baka lapain umano siya. Pagdating ng isang buwan ay sinagot ko naman ito. Palagi niya na akong dinadala ng saging sa bahay kapag uuwi ito sa bahay nila. December 6, umakyat ako ng bukid. Nagulat ako nang hindi naman alam ni Kenji na aakyat ako ng bukid pero bigla ko siyang nakita sa gilid ng bato. Nakaupo. Tinanong ko ito kung anong ginagawa niya sa gilid ng bato. Sabi niya, inaantay niya umano ako noon. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman na pupunta ako sa kanya. Ay naman sa kanya ay naaamoy niya umano ako. Amoy gatas. At naririnig niya ang tibok ng puso ko habang papalapit. Kaya agad-agad umano siyang pumunta doon at hinantay ako. Siyempre ako naman kinilig kaya niyakap ko na lamang siya at binigay ko ang bagong tsinelas niya at damit. Inasar ko din ito habang umaakit kami papuntang kubo at sabi ko, mamaya magluluto ako. Gusto kong tikman mo yung niluto ko. Nakasimangot ito na para bang naiiyak nun. Gawa ng siyempre alam mo na. Ayaw naman ng mga aswang na mga luto ng tao, di ba?
Nakarating na po kami sa kubo nun. Nung makita ko na inayos niya pala ang kubo, nakadalawang palapag na ito. Yung parang hindi kubo yung makikita ko kasi yero na ito. Tinanong ko siya kung saan niya kinuha ang yero at sabi niya, galing daw yun sa bahay nila dahil hindi naman daw magagamit sa kanila yon. Pagkatapos naming maghapunan, nakaupo na ako sa harap ng pinto. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko doon. Sabi ko, inaantay kitang lumipad. Doon ay sinabi niya sa akin na ayaw umano niyang lumipad. Dahil nga po, nung huli siyang lumipad ay natakot ako nang makita ko siya. Alas 9 ng gabi nang nakatulog na ako, nang bigla akong nakaramdam ng haplos galing sa likod ko. Nilingon ko ito. Pagkalingin ko ay si Kenji yon. Huwag umano akong matakot sa kanya. Hindi niya umano ako aanuhin. Tinanong ko siya kung bakit gising pa siya noon. Matulog na siya. Gabi na. Patnubay po sa mga batang nakikinig. Niyaya niya ako, Sir Seth, sa bagay na siyempre yung hindi ko pa kayang ibigay sa kanya pero dahil mahal ko siya, ibinigay ko na lang. Sabi niya naman kapag nabuntis niya daw ako ay pananagutan niya umano yon. Kaya siyempre hindi na ako nag-alala doon. Hindi ako pumalag. Hanggang sa hindi na ako umuwi sa amin. Doon na ako nakatira sa bukid namin. Kasama si Kenji. At pumayag naman ang aking mga magulang dahil nasa tamang edad naman na ako noon. Nasa 28 taong gulang na ako habang si Kenji ay nasa 29 na taong gulang na. Sumama ako kay Kenji dahil no boyfriend since birth po kasi ako, Sir Seth. Sinabi sa akin ni Kenji na nag-aamoy gatas talaga ako kapag nasa malapit na ako kaya daw nanggigigil siya sa akin minsan. At dahil sa gigil na yon, ayun, kumalabit siya. Makalipas ang ilang buwan na buntis ako at napagdesisyonan namin na bumaba na muna ng bukid para dun na muna kami tumira sa kanila. Hanggang sa makapanganak ako noon. Hindi kami nagpa-check up o ano. Hindi ko alam kung abilidad ba talaga ito ng aswang. Pero yung tumitingin po sa anak namin sa loob ng tiyan ko ay si Kenji. Kung ilang buwan na ba ito? Babae ba o lalaki? Nung nasa 6 na buwan na ang pagbubuntis ko ay nalaman niya na babae ito kasi kaamoy ko daw ito. Tuwang-tuwa ako nun, Sir Seth, kasi parang kahit na nabuntis ako hanggang sa makapanganak, adik na adik pa rin si Kenji sa amoy ko. Kahit umano hindi ako naliligo sa isang araw, ganun na ganun pa rin yung amoy ko. Amoy gatas. Fast forward, nakapanganak na po ako nito, Sir Seth, nang bumalik na si Kenji sa bukid para kumuha ng mga gulay. Ramdam ko yung pag-aalala ni Kenji lalo na sa kalusugan ko kaya lahat ng gulay sa bukid, binitbit niya lahat sa bahay para daw may pangdagdag enerhiya ako na agad namang ikinatuwa ko noon. Dahil ang swerte ko sa naging asawa ko. May itsura na mabait pa. Sa ngayon ay 6 na taong gulang na ang baby namin. Kendall ang pangalan. Napakalusog nito. Umakyat na po ulit kami sa bukid at doon na tumira kasama ang papa niya hanggang ngayon. Alam mo, Sir Seth, sa loob ng 6 na taon, paulit-ulit pa rin sinasabi sa akin ni Kenji na maganda umano ang amoy ko. Ewan ko ba, baka sobrang in love lang talaga sa akin tong aswang na ito. Dito natin mapapatunayan na kaya nating makapamuhay kasama ang mga nilalang na ito. Basta, nasa tamang nilalang lang tayo. Hindi yung tipong hayok na hayok sa laman. Hindi ko rin naranasan na magkaroon ng nakakatakot na kung anong bagay na pinapakita ni Kenji sa amin. Kumakain siya ng normal ayon sa mga niluluto niya o niluluto ko para sa kanya.
Yung anak naman namin ay normal sa ngayon. Hindi ko pa natatanong kung ano ba magiging lahi nito. Kalahating aswang ba? Kalahating tao? Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po at sana mabasa niyo po ito.